Dito na tayo. Yan yung train. Daming tao, guys. So, dito na tayo. Mag-exit tayo. Malaki yun. Nasa underground to, guys. Yung ano nila, yung train nila dito sa Hong Kong, nasa ilalim ng lupa. So, ngayon dahil single journey lang, so, exit na tayo. Yun ang kaibahan. Eksperto sila sa paggawa ng kanilang mga train. Dahil walang masyadong space dito. Kaya pati under ng lupa is ginagawa nila ng paraan para magamit. So, dito nila nilalagay ang kanilang mga MTR or train. Yung transportation nila na so marami silang mga smart idea. Ito din yung nabiliban ko sa dito sa Hong Kong. Mga infrastructure nila ang gaganda. So ngayon ang hahanapin naman natin ating sasakyan na bus. Public bus. So, walang elevator dito banda. Hanap tayo ng bus para masakyan natin. Pero bibili pa yata ako ng kahit na ano lang, saging na madala ko sa kanya. Bigay tayo ng saging. Tingnan natin kung may mabibili tayo dito. Kung wala, kailangan ko pang lumipat. So, orange. Tayo natin. Dito, bibili natin saging para marami silang makakain. Actually, pupunta tayo ngayon sa elderly. Kaya, hindi ah. So, bibili tayo para sa kanila. Isa lang naman dadalawin ko, kaya lang maano siya eh. Saglitan. Nakabili na tayo. So, ngayon, hintayin natin yung bus. Ayan, lahat yan naghihintay ng bus. So, ang pamasahe ng bus is 650 yata yun. 650. So, ayan, may 650 tayo. Sa Choi Hong tayo. Ang ganda ng panahon, kaya lang sobrang init. Ay, flowers muna tayo. Flowers! Isa to sa akin mga pinagigiliwan. Mga bulaklak. So, ang init, no? So, either malaking bus, double decker, or minibus yung ating sasakyan. Tingnan natin kung anong mauna. Supermarket yan sa loob. Kita niyo. Iba yung market nila, guys. Ito naman mga maliliit na stall. Meron pang mga malalaki sa loob. Pero dito, pag nagmadalian ka, ayan, dito ka nabibili. May welcome din pala dyan, no? Yung mga taga-Hong Kong, alam nila kung anong welcome, eh. Isa yung, supermarket din. Ito naman tinatawag wet market. Kasi basa talaga dyan. Ayan, sasakay tayo nitong bus na to. Shuntin.
bakit wala? Ba't hindi siya huminto? Ano ba? Hindi. Hindi huminto yung bus na yun. May something siguro. Yan, so, kita nyo, ang daming tao. Kahit mainit. Kasi Saturday ngayon, guys. Diba pag Saturday, walang mga trabaho. Ayan, nagsisipuntahan ng kanilang mga kaanak. Ganon din, katulad sa atin. Ayan, so, hanap na lang tayo ng ibang masasakyan. Super init, grabe. Ay, ito. Punta na sa kaya ko dito. Ayan, madalian natin kasi biglaan niyang aalis yung mga yan. Ayan, nakasakay na tayo, guys. 5 lang yung pamasahe. Kunti lang pa sayang. Yan ang mga nakita niyo. Public housing yan. Yung mga below 18,000 Hong Kong dollars. Yan. Pwede kayong mag-apply. Tapos, pwede kayong makakuha ng unit. Diyan. Yan. Kita niyo. Yan. Public housing. Kaya wala masyadong squatter dito. Kasi ginagawa sila ng building. Tayo. Ano? So, naririnig nyo, wala kayong naririnig na may bababa. Kasi dito, pipindot ka lang yan. And, tapos, alam na ng driver na may bababa sa next station. Ganun dito. Ay, sagya pa nga. Diyan na, nalog na yung camera.
sulok dito sa Hong Kong, puro nagtataas ang building. Kasi hindi sila malaking space dito, guys. Kaya no choice sila. Kailangan tataasan ang building. Maraming construction. Si Dana, umiyak na. Mostly yung mga driver dito, yung mga taxi, yung mga ganitong bus, tatanda na, above 60, 70, 80, ganun. Ito yung tinatawag dito na minibus. Sa atin, yung mga jeep. So, wala silang jeep dito, may minibus. Minibus kanila. Dami sasakyan dito kanila. Yan, public housing din po ito, guys. Yan. Sinasabi ko. Yung mga dito, mga nagtatrabaho na above 18,000 o below, mali, 18,000 below pala yung sahod, pwede silang mag-apply na dyan sila titira sa public housing kasi mura ang ano nila upa, 2,000 lang yata. Yan yung mga public housing. Kaya ulitin po, wala masyadong squatter kasi pinapagawan talaga sila ng government. Nakikita niyo, nalaman mo yun. Ano, isang babons. So, konti na lang pasahero. So, baba na tayo, guys. Baba na tayo dyan. Sorry. Dito tayo dadaan. Na po tayo, guys. So, nakikita nyo dito, mostly talaga is mga public housing to. Pero, pinapamadadil, minamadal, parang ginawang, ano ba, parang ginawang okay yung buhay nila. Kasi nakikita nyo, may bus station, tapos yung market dito, malapit din. Ayan. Pag sa Pilipinas to, ang mga nakatira dito is mga middle class. Pero dito, ano, ang pinaka-low nila,
mga low profile, nandito sila. Pero hindi daw lahat kasi based on the survey, merong meron ding mga wealthy dito. Kumbaga, hinahide nila yung wealth nila sa mga unlimited na bank. Kasi dito guys, pag nasa public housing, chine-check ng government yung hari-harian mo, bigla-bigla ka iyang magbibisita sa bahay. Tapos, check yung pera nyo, yun sa bangko. Kaya yung iba dito, not all na mga low ang income is nandito, nakatira. Yung iba, meron din na magagandang mga income. Kaya lang, hindi nila nilalagay yung pera nila sa bangko na matitrace sila. Kasi marami ditong unlimited bank. Ibig sabihin, kahit magkano pera mo, pwede mo i-keep. Yun. At saka hindi malalaman ng government. So makikita nyo dito, yan. May mga park sila. Ayan. Yung kadalasan mga matatanda naglalaro ng kung ano-ano nilalaro nila. Basta importante, hindi sila maboboring. Yan dalasan dito eh. Tingnan nyo. May matatanda. Pero may mga restaurant dito guys. Ang bilis ng buhay. Magandang buhay. Kahit nakatira kayo sa mga ganyan. Ganyan. Ang liliit kasi ng mga rooms dito eh. Pero kasi kung hindi ka maarte, yun. Madali lang ang buhay. Yan, maraming mga Filipino dito guys. Oh, yan. Marami itong ibon. Mabuti pa dito maraming ibon. Diba? Sa atin, pinupukol na ng mga bata to eh. Kaya walang ibon. Yan. Diba? So, yun, may restaurant sila. Ganon. So, anyway, nililibot ko lang kayo. Para haba ang ating video, ano? So, mayroon silang park. Ganyan. Look. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng facility nila. Yan. Yan, mga public housing yan. At saka meron pa. Doon nakikita nyo yon. Nakapunta na ako doon eh. Sobrang ganda doon. Ang ganda doon. Meron din silang supermarket doon, mga mall, marami silang mga for emergency, marami silang mga ganon. Marami silang mga restaurant, basta ang dami. Most of talagang pinamadali yung buhay nila ba. Parang pinagaan. Yan, tingnan nyo. So ngayon punta tayo sa pupuntahan natin. So sa kabila naman meron pa ring mga restaurant, may mga Fairwood doon. O, sige, ikot muna kayo. Kasi mamaya hindi na ako maka-video. Kasi kausapin na natin yung ating pasyente, baka gusto niya lumabas. Ayan, so ito po yon ang aking isa din sa pinagkakitaan dito. Kaminsan, nawawala ako sa bahay dahil pumupunta ako. Okay? Dito. Ayan, merong groceries dito, may drugstores. Ayan, so madali talaga ang buhay dito. Napaligiran sila ng kung ano-anong mga tindahan or anong shops. Ito naman na restaurant. So marami kang mapagpipilian at saka meron silang welcome doon sa taas. Ayan, ito yung mga elderly. Ayan, tingnan mo. Ang buhay talaga, no? Kaya kailangan dito, guys, pag matanda ka, normally walang mag-aalaga sa'yo. So, kailangan ilagay ka sa elderly home. Although may ma-family ka, pero walang time na mag-alaga sa'yo. Kasi they are busy making money. Unlike Filipinos, unlike sa atin talaga, tinuruan tayo na mahalin natin ating mga lula, lolo, mga mama at papa. Ayan, may Sushi Express din sila. Ayan, ito meron naman silang drugstore. Ayan. So, hindi ka talaga magugutom dito, guys. Ang dami mong pwedeng bilhin. Ayan, restaurant din yan. Ayan. Ayan, may pizza din dito. Ayan, surrounded sila sa lahat ng mga pagkain na mga basic needs ba. Ayan, may Japan Home din. So, masasabi mo na nasa public housing sila, pero magandang buhay nila, guys. At unlike sa atin talaga. Ayan na naman, bulaklak tayo.
icebreaker. Yun. So, punta na tayo sa aking pupuntahan talaga. So, ito naman, restaurant. Kita mo? Ayan, si kuya ay ay, babae po yan, guys. Babae. Babae po yan. Sipag ni ate, no? So, ito naman ay dim sum. Ayan. Dim sum. Yan po dim sum nila. Ayan. Diba? Si ate, oh, sisipag nagpintura. So, dyan tayo pupunta. Kikita niyo yung building na yan. Yan, mababa lang siya. So, dyan po nakatira ang aking pasyente. So, dalawa po sila, pero ang alagaan ko ngayon na isa lang. Pero hindi naman siya alagain masyado. Is talagang iano mo lang, she needs more someone to talk. Yan. So, pasok tayo dyan. Alam nila, kilala na nila ako. So, pwede tayo mag-taxi dito or ano-ano. Pero ako pinili ko mag-bus para hindi ako malakyan. Para makasave ako. At may pamimigay ako sa iyo. Sa inyo pala. So, ito na yon. So, pasok na tayo. Pasok na tayo.